Naaayon po sa saligang batas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, ayon po yan sa Korte Suprema. Ang desisyong ito ay posibleng iapela pa ng mga nagpetisyon at nakatutok si Rafi Tima. Legal at naaayon sa saligang batas ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa botong 10-4, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni na dating Senador Rene Saguisag at Wigberto Tañada at mga militanteng kongresista na ideklara itong unconstitutional. Dagdag pa ng Korte Suprema, ang EDCA ay isang executive agreement na nag-implement lang sa Visiting Forces Agreement o VFA. Taliwas din ito sa naunang pinasang resolusyon ng 15 senador na nagsasabing ang EDCA ay isang tratado na dapat munang ratipikahan ng Senado. Ayon sa Supreme Court, malawak ang kapangyarihan ng Pangulo na pumasok sa mga executive agreement, maliban lamang kung ang kasunduan ay pagtatayo na ng base militar ng mga dayuhang puwersa tulad ng Amerika. Article 18, Section 25 of the 1987 Constitution allows the President to enter into an executive agreement on foreign military bases, troops, or facilities. Sa ilalim ng EDCA, pinapayagan ng Pilipinas na magtayo ng mga pasilidad ng mga sundalong Amerikano sa ilang military bases sa bansa para sa kanilang mga tropa at kagamitan. Nasa ilalim din ng EDCA na hindi pwedeng magtayo ang Amerika ng permanenteng base militar sa bansa. Dismayado pero hindi na raw nagulat si dating Senador Saguisag sa desisyon. Hindi pa raw nila nababasa ito pero dahil hindi naman ito unanimous, posibleng humingi sila ng motion for reconsideration. Gate ni Saguisag, dapat may boses ng taong bayan sa mga kasunduan tulad ng EDCA, gaya ng ginawa nila ng patalsikin ng base militar ng Amerika noong dekada 90. That is how we voted in 1991. Parang dito nanalipay na indirectly ng bagong Korte Suprema. Bago lumabas ang desisyon, nagkilos protesta ang mga militanteng grupo sa harap ng Korte Suprema. Malaking bagay ang kasunduang ito sa usapin ng soberanya ng Pilipinas. Misto lang ibinabalik yung mga base militar na ipinatanggal ng Senado noong 1991. Ang Malacanang, Department of Foreign Affairs, ang Armed Forces of the Philippines at US Embassy, malugod namang tinanggap ang desisyon. Ngayon, may isasapinal na raw ng Pilipinas at Amerika ang implementasyon ng kontrobersyal na kasunduan. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.